Sir Beverly, na yung mga kapamilya natin ay nakakilala sa Panginoon. Wow, that's the one of the promises ng Panginoon through Paul. Siyempre, nung makulong po sila, sabi sa Acts 16, believe, ano po, and you and your household shall be saved. At yun po ang ating pinangahawakan. Napakarami pong stand about salvation. May nawawala, merong hindi nawawala, merong nami-misunderstood yung once saved forever saved, merong namang nami-misunderstood yung yung pong kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ano po? So, but then, whichever stand, ano po, lahat yan, may mga, at mula po, bata pa ako, as in 11, 12 years old, like that, talaga pong pinagtatalunan na yan. Ano po? And ang akin lang nakita na kung bakit po ang church, may share ko lang po, ang church natin ay Assembly of the Redeemed, ay nagmula po ito dun sa mga nagsama-samang grupo na may Baptist at iba't iba pang klase ng Baptist, mayroong charismatic, may Pentecostal, ano po, evangelical. Kaya po siya assembly at nagsimula ang church noon nung ako po hiniram nila. Hindi na nga lang napasauli doon po sa aming church na una, dito sa San Pablo, talaga pong parang hospital siya na mga disgruntled members from different denominations. But praise God, ano po, kaya mahalaga po yung pangalan ng church. Yung iba would claim na sila lang, pangalan ng iba, at tayo mga sulpot. No? At yung iba naman would claim na sila lang yung daan. Ano po? And, well, purihin po ang Panginoon. Dahil minsan dahil sa mga nakikinig natin ito, hindi maikakaila o hindi may iwasan minsan, nasan nga ba ako? Ako nga ba ay ligtas? Ano po? Kaya po dapat ay tayo mismo sa ating mga sarili na nagdadala ng ebanghelyo ng kaligtasan ay nakatitiyak na tayo po ay ligtas. Ano po? Kaya purihin po ang Panginoon sa mga oras pong ito ay makita po natin yung katiyakan ng kaligtasan. Matitiyak ba natin na talaga tayo ay ligtas? Amen. Ano po? Yan ang itinuturo ng banal na kasulatan. At dapat mawala sa atin yung doubt. But for the meantime, ano po, sabi ko, baka ako lang yung pastor na nagsasabing, you have to doubt your salvation. Not for anything else, but para makatiyak. Ano po? Sometimes, go lang ng go. Yung isang tao na naliligaw, go lang ng go. Ano po? Pero kung hindi siya magdududa, kung tama pa ba yung daan niya, hindi niya malalaman na siya'y naliligaw. Yan. At yung punto na yun, nais ko pong doon ko iparalel. Ano po? Wag nawang ipagkamali na ba? Ano ba si pastor nagtuturo ng pagda-doubt? Ano, hindi po, ganoon. Yun lang, hanggang doon lang yung parallelism na sinasabi ko. Kung pakiramdam natin na tayo ay naliligaw sa isang destinasyon na pupuntahan natin, at napapamali tayo ng daan, maganda na magduda. Sapagkat kung hindi magdududa, hindi magtatanong, laging, sure ako, kahit alam ng may kakaba-kaba na, sure pa rin ako. Ayun, ang mabigat po sa mga naliligaw, we do not know that we are drifting o na tayo naliligaw until nandun na tayo sa dulo ng pagkaligaw. Kaya sa gabi pong ito, nais kong ibahagi yung kailangan nating matiyak, ano po, yung ating kaligtasan. Tiyakin mo na ligtas ka. Sabi po sa 2 Corinto 13:5, 2 Corinthians 13:5. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na pagka-gulo-gulong church, pagka-karnal na church, karnal, karne, flesh, yun po ibig sabihin nun, dahil mga nakakilala na sa Panginoon pero talagang mga naandun pa yung pagka nagse-celebrate ng Lord's Supper o ng breaking of bread. Sabi ni Pablo, may umuuwing lasing, yung iba umuuwing gutom, yung iba busog na busog. You just try to imagine
kung anong klaseng church yun sa Corinto. Ano po? And it took 3 letters kay Paul, from Paul, para masabihan, maiayos yung church nito. 3 letters po yan. Itong 2 Corinthians na wala yung una eh. Yung 2 Corinthians na wala po, kaya inulit ni Pablo, nagpadala uli siya ng letter. Kaya 2 lang po yung natira, pero yung isa na wala. So, siyasatin ninyo, sabi ikalawang Korinto 13:5, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Yan. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Ano po? Let us, sabi ni Paul sa English, search ourselves if we are still in the faith. And then sabi niya, hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo? Yan, nasa atin po ba si Kristo? Amen. Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Yan. So dito, makikita natin ang konteksto nung kinakausap ni Pablo ay mga nakakilala na sa Panginoon dahil church na po. Pero mabibigat yung mga salita ni Pablo. Sabi niya, hindi ba ganinyo nalalaman na nasa inyong sarili na si Kristo? O maliban na nga lang na kayo itinakwil na. Wow. Ano po? Ibig sabihin, may mga Kristiyano pala na maaring ang paliwanag ng iba, hindi pa tunay na nakakilala. Ano po? Gayunpaman, ito na nga po ang layunin. Ano po? Mahalaga po na tayo lumalakad ng nasa na merong katunayan, na merong assurance na tayo po ay totoong ligtas. So, purihin po ang Panginoon. Yung mga tanong na naniniwala ba na ikaw ay pupunta sa langit pag namatay ka? Well, yan, lagi yan ang tinuturo natin. Malimit nating tinuturo sa mga iniebanghelyo natin. Gusto mo ba makasigurado? Yan. So, dapat din tayo sa ating mga sarili ay pag tinanong tayo ng mga tanong na to, dapat affirmative yung sagot natin. Yes, of course, pupunta ako sa langit. Yes, I'm sure. Ano po, yan po ang mga dapat. Ano po? So, posible ba talagang malaman natin kung tayo ay ligtas o hindi? Pagka sabi nga po, maraming mga katuroan na ganito, ano po, na alam na ng Diyos kung sinong maliligtas, nakasulat na sa aklat ng buhay kung ilan, ano po. Kaya pag nalaman mo na ikaw ay ligtas, yun naman, papasok naman yung katuroan ng yan na nga po. Kaya kung ano na nung ginagawa, ano? Sabi naman ng iba, well, kaya niya ginagawa yung mga mali, kahit nasa church na siya, kahit sabing nagtaas na ng kamay, kahit sabing nakakilala sa Panginoon, dahil hindi pa siya totoong nakakilala sa Panginoon. So, mukhang masalimuot, ano po. Pero, ito po, sa gabi ito, maganda, maunawaan po natin, what gives us the assurance talaga na tayo ay ligtas. Ano po? Sabi sa unang Juan 5:13, 1 John 5:13, ano po? Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo. Unang Juan 5:13. Ano daw yung sinulat ni Juan? Upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Wow! Tayo daw po ay may buhay na walang hanggan. And we say amen to that. Di po ba? Sa makatuwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Because of our faith in the name of the Son of Christ, we have eternal life. Di po ba? Tayo ay may buhay na walang hanggan. And ganun po yung ating pananampalataya. Kaya nga, bawat tao na nagsasabing siya'y tagasunod ni Kristo ay nagsisiyasat ng kanyang relasyon sa Kanya. Napakadali that every day, with our busyness, with what's happening around us, and within us, ano po, ang bilis ng mga panahon. But it's not worthy na paminsan-minsan we stop, and katulad ng sabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 13:5, nasa pananampalataya pa ba ako? Yan. Kasi po sa aklat ng Hebreo, ano po, may tinatawag na drifting.
And yung drifting is a nautical word o ito ay isang salita ng mga seaman o ng mga naglalakbay sa dagat na unti-unting humihiwalay. Yan po ang sabi ng Hebrew writer. Ano po? Kaya from time to time, it's good na masiyasat talaga natin. Katulad ni Pablo sa mga taga-Korinto, sabi niya, siyasatin niyo yung sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Ano po? So, purihin po ang Panginoon. Now, ang dapat nating maunawaan na sometimes there are false sense of security. There is a false sense of security o yung maling katiyakan. Naranasan nyo ba yon? Yung alam nyo, siguradong sigurado na ako. Mananalo ang ganito, tatama ang ganito nung hindi pa tayo mananampalataya. And yet, ay hindi pala. Na po, ay sasagutin na ako nung aking nililigawan. Busted pala. Na po, pinakamasakit po yun eh. Na po yung merong yung false sense of security. Yung bang pag sa Bible, meron sinasabing at sasabihin nila kapayapaan, ngunit biglang darating ang distraction. Diba? Nabasa niyo po sa Bible yan? At sasabihin nila yung iba, sasabihin na okay na ang buhay, biglang ganito pala ang mangyayari. Hindi pala tama. There is that false sense of security. And sometimes, there are believers or there are, should we say, yung mga pumupunta sa church na dahil nagtaas ng kamay, dahil napaiyak, akala na nila yun na yun. Remember po, yung sinasabi kanina pa rin Mr. Beverly, ano po, yung emotion is a function of the brain or the soul, ano po, it's actually the soul, ano po, kaya tayo may decision, kaya tayo may damdamin, ano po, dahil because of our soul, ano po. Kaya purihin po ang Panginoon. Yung emotions po ng mga yan ay function din ng ating kaluluwa. Ano po? And hindi po pwedeng maibase ang kaligtasan natin sa ating nararamdaman. Hindi po pwedeng pag tinanong ka, punta ka ba sa langit? Yes. Paano mo nalaman? May aso. Paano mo nalaman? Pakiramdam ko, masaya ako eh. Hindi po ganoon dahil hindi lahat ng masaya pupunta sa langit dahil ang daming ang taong masasaya dito sa lupa pero pupunta ng impyerno. Ano po? Sandali po hiram lang po ako ng earphone. Dumating po yung boss dito. Nice. Okay, sensya na po ha. Okay. Nakikinig niyo po? Amen po. Ayan. So, yun po, hindi po pwedeng nakabase yung ating salvation sa ating nararamdaman. That when we feel good, hindi po, alam natin na salvation na hindi nakasalalay doon sa ating kung tayo masaya o malungkot. Hindi po. Ang katotohanan, whether we are happy, whether we are sad, if we are saved, we are saved. Malinaw po ba yan? Ano po? So, yan po, makita natin yon. And then, kaya nga, si Santiago ay malinaw ang itinuturo niya na dapat po ay meron tayong buhay na pananampalataya. Ano po? So, sabi ni Santiago sa 2:14, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? So ito po, yan. Thank you po. James 2:14. So ito yung sinasabi ni Santiago. At sinasabi ng iba na contradiction ito ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8. Pero hindi po eh.
Ang konteksto po ni Pablo ay iba sa konteksto ni Santiago. Yung kumbaga, yung sinasabi ni Pablo ay ang apoy at ang usok naman ay itong kay Santiago. Anong ibig sabihin? Before salvation, wala tayong magagawa. Baliwala yung mga gawa. We cannot add anything. Ito yung nabanggit lang kanina yung dating daan. Ito yung kanilang ipinagmamalaki na ang kaligtasan ay faith plus work. Ano po? But if we're going to look at Paul and James at atin pong pinagsama yung mga itinuturo nila, it is salvation equals it is not equated to faith plus work, kundi yung pong salvation ay nagbubunga ng mabuting gawa. Okay? So ito yung sinasabi ni Pablo. Bilang patunay, na tayo ligtas, sabi ni Pablo, kinakailangan yung pananampalataya natin merong gawa. We want to know if we are saved. Then, yung mga gawa natin after our confession, after our repentance, dapat po ito'y nagpapakita na yung mga gawa natin ay siyang nagiging bunga ng ating pagkaligtas. Not the other way around. It is not the good works that produces salvation. Ano po? Iyan. So, purihin po ang Panginoon. Ang kaligtasan po, wala tayong bahagi rito. Kundi, ang sabi ni Pablo, ay sa pamamagitan ng pananampalataya. It is by grace, through faith. Sa Efeso 2:8 hanggang 9. Kaya po, purihin po ang Panginoon. But after na maligtas, sabi ni Santiago, tayo po ay nagpuproduce ng mabuting gawa. Kaya sabi ni sa Santiago, talatang 2:17, kaya hindi naman ang pananampalataya ng mga walang gawa ay patay sa kanyang sarili. If we say, kasi po, there are different faith, sa Bible o even sa atin pong natural na mundo ngayon. When we talk about faith, it can mean religion. It can mean religion. Ano po? When we talk about faith, anong faith mo? Born again ako. Or although hindi natin inaari na reliyon, it's a relationship. But hindi po pwede namang ilagay na sa mga forms natin, religion mo? Hindi po pwedeng wala. Hindi po pwede. Yung iba, atheist, nakapagkasal ako ng isang ganon, Christian yung partner, pero yung isa walang religion na nilagay. Ano po? Pero tayo, hindi po pwede natin sabing wala tayong religion. Ano po? So, yung faith, meron ding saving faith. Ano po? Ito yung faith kung bakit tayo naligtas at meron ding faith na yung the just shall live by faith, yung pang-araw-araw nating pananampalataya. So, itong sinasabi ni Santiago, gaya hindi naman, Santiago 2:17, ang pananampalataya ng mga walang gawa ay patay sa kanyang sarili. It doesn't speak of faith that produces salvation o yung saving faith. Kundi yung ating pamumuhay, kung sinasabi natin, oy, nananampalataya ako, ano yung pananampalataya mo? Gaganda ang buhay ko. Sino ba ang gaganda ang buhay? Kung kahit anong laki pa ng sigaw niya ng pananampalataya niya, gaganda nga ba ang buhay niya kung wala namang trabaho na ginagawa, kung walang ginagawa? Di po ba? Yun ang sinasabi po ni Santiago. Nawa po ay malinaw yung mga yan, mga kapatid. Then sa talatang 18, oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako sa pamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ayan. So, china-challenge ni Santiago na dapat yung faith mo may katunayan. Totoo po yun. Walang kabuluhan ang pananampalataya na walang napoproduce o walang patunay na mga gawa. But James is not talking about yung saving faith. Kaya, kundi after being saved, yan,
Dapat, yung sinasabi natin, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Eh bakit maraming natitisod? Kasi ang daming nagkiklaim na siya'y ligtas na siya'y binago na, and yet walang makitang mabubuting mga gawa. Okay? Sa Lucas 6:43, sabi po, Lucas 6:43. Remember, pinag-uusapan po natin yung katiyakan ng salvation, ha? So, sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama. Iyan. Wala daw po na mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama. Diba? At wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Just to make it more clearer to us, or just to make it clearer to us, ano po, sa ating mga Pilipino, sinasabi natin, hindi pwedeng magbunga ng makopa ang mangga. Okay? Yan, parang ganoon ang parallelism po nito. Ibig sabihin, kung masama ang puno, masama ang bunga. Ano po? Kung mabuti ang puno, mabuti yung nagiging bunga niya. Kaya po, if we will have yung parallelism dito sa sinasabi ng Panginoong Hesus, sa pamagitan ni Lucas, kung mabuting punong kahoy tayo dahil tayo mga ligtas na, then it should produce good fruit. Amen? Dapat po nagpo-produce tayo ng good fruit. And for most of those fruit ay yung bunga ng Espiritu Santo. Ano po? At yung bunga ng Espiritu Santo, isa lang po yun. Ito yung buhay ng Panginoong Yesus na may siyam na katangian. Yung love, joy, peace, yan. Okay, so yung mga yun po, ano. And sa pagpapatuloy, sabi sa talatang 44, sa 6:44 ng Lucas, sapagkat bawat punong kahoy ay, ano daw po, nakikilala sa kanyang sariling bunga. Po, sapagkat ang mga tao ay di nangakapuputi ng mga igos sa mga dawag at di nangakapuputi ng ubas sa mga tinikan. So, we will be known by our fruit. Ano po? So, hindi po pwede na yung isang tao na nagke-claim na ligtas ay magbubunga ng mga bunga na taliwas sa wangis ni Kristo. Remember na tayo po ay kaya iniligtas ay upang, o isang mga dahilan kung bakit tayo naligtas o iniligtas ay upang maibalik yung nasirang image. Sa Genesis 1:26, we were created in the image of God. But because of sin, nasira yung imahe na yon. Ano po? Kaya po, dapat po sa mga nagkiklaim na ligtas, sa atin na tayo ng mga ligtas, dapat po nakikita sa atin yung bunga dulot ng binagong buhay o bunga dulot ng buhay ni Jesus na sumasa atin. Sinabi yan sa unang Juan at sinabi rin niya sa Galatia 2:20 na tayo po ay ang buhay na pinamumuhay na natin na hindi na atin kung hindi sa ating Panginoon. Kaya dito po makikita natin, ligtas ba ako? Malalaman mo yan on the way how you talk, the way how you live, the way how you conduct yourself. Hindi sa harap lagi ng maraming tao, kundi kapag nag-iisa ka na. Amen? So, but hindi rin naman maitatago. Yung isang puno na hitik sa bunga, hindi po maitatago yon. Ano po? Kaya naman nababato. Kasi yung mga bunga natin kakaiba doon sa bunga ng sa kadiliman. Ano po? At tayo din mga Pilipino nagsasabi at maging sa prinsipyo ng banal na kasulatan, nakikita natin na ang bunga, ang puno na hitik sa bunga ay binabato. Ngayon po, hindi na binabato, hinaharvest na ng iba. Yan. So, may naniniwala kay Kristo na nahihimbing sa maling kasiguruhan. Ano po? Yung false security. Dahil iniisip nila na ang pagiging masipag sa gawain ay katumbas ng matibay na pananampalataya. Alam po natin yan na hindi ito sa paramihan ng ginagawa. Ang iglesia sa Sardis
Sabi ng Panginoon, alam ko yung ginagawa mo, ano po, pero na-rebuke po sila. At yung isa pa ring iglesia, akala nyo buhay kayo dahil marami kayong ginagawa, pero patay pala. Ano po? So, purihin po ang Panginoon. It's good that we bear fruit and do yung maraming ministeryo, pero dapat maintindihan po natin na hindi como maraming ginagawa ang isang tao, siya ligtas. Naku, ay kung sa paramihan din lang po ng ginagawa, ay hindi gat napakarami nating ginagawa. Lalo ngayon, Sister Beverly, nabanggit mo rin yung itong Holy Week na to. Mula nung Sunday, palaspas, na pang kontra sa kulog at kidlat, ano po, at kung ano-ano pa. Tapos, yun ding mga penitensya, sasamahan pa ng mga testing ng mga anting-anting at kung ano, ay kung sa paramihan lang daw po ng ginagawa, ayan pa yung pagpapapako sa krus na akala nila nakatutuwa sa Diyos. Nakaka-insulto naman, ano po. Wala na pong daraming gawa sa mga dati nating pananampalataya. Ngunit sabi ni Apostol Pablo, lumipas na ang panahon ng kahangalan. Ano po? Kaya hindi po natin ginagawa ang isang bagay for the sake na tayo ay may madagdag sa kaligtasan. No, hindi po. These are fruits of our love for God. And those are fruits na nagpapatunay na tayo nga ay ligtas. So, na tayo nga ay ligtas. Kaya po, kita ninyo, ang titindi ng mga naririto, mga common names. Pastora Ami, Sister Beverly, Ma'am Andrea, Sister Belly Jean. Naku, baka po nakikita-kita rin kayo sa mga napakaraming gawain. Pero ba't hindi tayo napapagod? I mean, yung iba napapagod, but we easily regain our strength because the joy of the Lord is our strength, because we can do all things through Christ who strengthens us. Di po ba? Yun. Pero if there are people na hindi totoo sa kanilang mga puso yung ginagawa nila, nababurn out po yan. Nababurn out po yan. Po. So, purihin po ang Panginoon. Hindi po pwedeng sabihin na ang pagiging masipag sa gawain ay katumbas ng matibay na pananampalataya. Bakit marami nag-fall out na? Pero tingnan nyo yung mga totoo at ang ginagawa nila ay bunga ng pagmamahal nila sa Panginoon, nagpapatuloy. Ito po ang isa sa pinakamalungkot daw na talata sa Biblia. Nakalimutan mo? Mateo 7:21. Anong wala Sabi sa'yo? po rito sa Mateo Jogging pants, 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kalooban ng Ama. Itong mga sasabihin, alam natin yung susunod, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yan, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Hindi ba yung kalooban ng Ama nagpa-prophesy sa ngalan ng Panginoon? And then, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Wow! These are not ordinary works. These are miracles. Nagpalayas ng demonyo. Nagsigawa ng maraming gawang makapangyarihan. Amen? And then, nagsipanghula o nagprophesy. These are works na talagang sa mata ng tao, kung hindi masisiyasat, ang pinagmumulan ay kahanga-hanga. And they were telling Christ, our Lord, na Panginoon, ginawa namin to sa iyong pangalan. Pero yun nga po, kaya nga dapat laging may pagsisiyasat sapagkat ito talagang nakakalungkot tong tagpo na ito eh. Kasi when we face God, it means no turning back. No other chances. May When we pants ka face naman. God, it's either
Hindi ka mag-pants tsaka Maikinig t-shirt mo natin, black. Yung niregalo ni daddy mo sa'yo. enter into my joy. Or, ito po mabigat, hindi Yung ko iniwan kayo t-shirt sa'yo na may Pilipino flag. nakikilala. Sabi sa verse 23, Matthew 7:23, at kung magkagay ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin. Kayo manggagawa ng katampalasanan. Wow! Kung ako yun, Lord, nagpalayas ako ng demonyo, asang-asa ako, meron akong corona, gumawa ng mga himala, asang-asa akong matutuwa ang aking Panginoon, and then bigla kong maririnig, lumayo ka sa akin. Hindi kita kilala. Di ba? Eh bakit mangyayari ito? Because of that false sense of security. That false sense of salvation. Kaya pupurihin ng Panginoon. There is a case. May case si Pablo para sabihin sa mga taga-Korinto, magsiyasat kayo. And this, the call, if not for us, this is a call na dapat po ibinabato natin sa lahat ng mga tao. Magsiyasat kayo. At wag din nating yung for security, don't use it sa ating mga sarili at wag din natin gamitin sa iba na para lang mapayapa ang isip natin, ay, ligtas naman yung aking ama, ay, ligtas naman yung aking ina, ay, ligtas naman yung kaibigan ko. And yet, we don't personally share to them the gospel sa biblical na paraan. Kaya po, I admire yung mga warriors, I admire yung mga intercessors. Kita nyo po, nagtatagal yung gawain nito tuwing Wednesday. Why? Because when we are in the presence of God, there is always searching. There is always meditation. There is always that thing na nasisiyasat at nagpapasiyasat tayo sa ating Panginoon, sa Espiritu ng Panginoon when we always come to God. Kaya, purihin po ang Panginoon. We don't want it to happen to us, and let's not let other people experience yung gano'n na hindi ko kayo nakilala. Wow. Di ba? Nakakalungkot po yon. So, there is false sense of security and there are false assurances of salvation. Ano po? Sabi nga nung isang author, all apples are fruits. Tama po ba? Mapera lang yung apple of my eye. Ayun yung itim ng kane. All apples are fruits, but not all fruits are apple. No? Totoo naman po yun. Anong ibig sabihin po nun? Hindi ko mo mabubuting gawa, ito ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano po? At ang mahalaga po, laging malinis yung ating sarili, laging nagpapalinis tayo sa dugo ni Kristo, nagpapasiyasat sa Santong Espiritu upang sa tuwi-tuwi na alam po natin that everything that emanates, that comes out, na ginagawa po natin, sinasabi ng ating mga labi, ginagawa ng ating mga kamay, ay bunga ng isang kaluluwa na naligtas, na nilinis ng ating Panginoon. So, dapat po narin yung pagpapahayag ng pananampalataya. Paano natin masisigurado? Una, nandun yung pagpapahayag ng pananampalataya, yung profession of faith. Na sabihin po natin na sabi, going back to Matthew 7:21, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. What's lacking with these people? Yung profession ng faith nila sa Panginoon. Paano daw natin malalaman na yung isang himala ay galing sa Panginoon?
Kasi laging merong pandaraya si Satanas eh. Kung may totoo, may faith po. Well, makikita po natin na hindi sinabi ng Panginoon na makikilala niyo sila do sa 7:20 ng Mateo. Hindi sinabi ng Panginoon na makikilala niyo sila sa, permit me to use this Ang sinabi ng Panginoon, makikilala niyo sila sa pamagitan ng kanilang bunga. Hindi sa kanilang bunganga. Ayan. Ayan. Allow me to use that. Ano po? Totoo naman. Minsan, lip service na lang yung ginagawa ng mga tao. Nakasanayan na lang. Pero sabi po, makikilala ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 7:20, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Ang daming magagaling magsalita. Alam natin yan. May mga nakakasama tayo. Ano po? May mga naririnig tayo. Parang lagi na lang ang mga confession ng bibig ay may hinanakit. Ano po? Well, hindi po ganon. Ano po? Dapat po yung ating pananampalataya ay umaayon sa ating sinasabi at yung ating mga sinasabi ay umaayon sa kung ano ang ating pananampalataya. Yan. Alam natin yan sa aklat ni Santiago na yung dila ay dapat po ay hindi daw parang bukal na may dalawang uri ng tubig ang lumalabas. Hindi pwedeng sa isang bukal lumalabas ang mapait na tubig at ang matamis na tubig. Hindi daw po pwedeng gano'n. So, there must be a profession of faith. At yung pananampalataya na yon ay umaayon sa bunga natin. Ikalwa, kaya po, hindi basta yung nagtaas ng kamay, napaiyak, ligtas na. Hindi po ganun yon. Ligtas tayo dahil nagsisit po tayo. Amen? Ang daming nagtaas ng kamay. Ang daming sumunod sa sinner's prayer. Ang tanong, nabago ba yung buhay nila? Kung walang tunay na repentance, alam natin to, kung walang tunay na repentance, walang kaligtasan. They just made decisions. But we were told by Jesus to make disciples, not just decision. Naku, kung lahat po ng nagdesisyon ay nanatili at naging disipulo, walang church na maliit. Amen? Walang church na aalog-alog pagka Sunday. Kung lahat ng nagdesisyon, kung lahat ng lumakad patungo sa altar o nag-commit during altar call, pero yun nga po yung tunay na profession ng faith dapat meron po tayo. Ikalwa, yung patungkol pa rin po dito sa false assurances ng salvation, may minsan yung pagiging aktibo. Ano po? Para mga salagubang. Alam niyo ba yung kahit saan ba pare-pare yung salagubang ng mga bata kami? Pag tutulog-tulog yung salagubang, kinikis-kis yung likod. Lipad na naman na lipad. May tali ng sinulid. Tapos kaya maikipaglaban. Pagka tatamad-tamad na naman, kikis-kis yung likod. Para na namang ang sipag-sipag. Yan. Bakit laging kailangan ng revival kung laging on fire? Ano ba yung revival? Di ba ang revival ay sa mga nire-revive? Ano po? I'm not saying against ako sa mga camps. No. Speaker po ako sa camp sa Friday. May isang nag-impita. Meron ding kaya po makikita natin na pero minsan yung revival, hindi naman totoong revival para lang sa lagubang yung mga Kristiyano o yung mga nag-profess na sila'y Kristiyano, ngunit hindi pa totoong nabago, ano po, at yung iba ay napasama lamang. Kita nyo po, ito yung mga parang mga ningas kugon
church. Ningas bao. Kaya kailangan lagi ng revival. Amen? Pero dapat po, hindi ganun. Makikita natin. Yes, may mga panahon na nanghihina tayo, pero hindi yung ang haba-haba ng panahon na mas marami pa ang panahon na nanghihina kaysa malakas. Kaya kailangan lagi ng buhayin. Yun yung revival bubuhayin. Ano po? Remember that what we have in us is the life of Christ. What we have in us is the power, the dunamis power. Kaya nga doon sa TMA, naalala nyo po, yung mga nag-TMA, may dalawang klase ng Kristiyano, yung Kristiyanong di bomba. Ano po yung di bomba? Yung hasag, yung lamp na kung tawagin sa Quezon noon Coleman. Akala ko kung bakit Coleman, yung pala Coleman ang tatak. Yung di bomba, ano po? Kita niyo yun, binobomba, di gas, na ilaw, habang binobomba, lumalakas yung ilaw. Pero pagka naubos na yung hangin o yung bomba, naliit na naman, bobombahin na naman. Ang daming Kristiyanong di bomba Ano po? But if we truly are saved, naasa atin yung Espiritu ni Kristo, dumating sa atin yung power sa Acts 1:8 na binabanggit, and you shall receive power, and that is dunamis power. Kaya po, yung ilaw ay hindi aandap-andap because meron yung dynamo. May dynamo yan. At kaya yung mga dinamita ay nasabog at kayang magpatag ng bundok. It's because of the dynamic power. That's the dunamis power na meron sa atin. Po, kaya napapagod man ang lupang katawan, pero yung espiritu nagpapatuloy. Unlike yung mga disciples ni Christ na hindi pa born again, unless dumating yung Holy Spirit, kita niyo po, tulog. Sabi ni Christ, iaalay ng buhay ko, hindi niyo ba ako pwedeng samahan? Nag-pray muna, iniwan mo ang disciple, lumayo-layo ng konti, pagbalik tulog, ginising. Lumayo ng konti si Christ, pagbalik tulog. Di ba? Mga Kristiyanong di bomba. Kaya, wag po nating sana, lalo tayo mga nasa leadership, we try muna yung mga tao. We try muna yung mga tao. Alam niya, sipag-sipag, biglang bag, wala. Ano po? Yan. So, maraming nagsasabi, yung 722 pa rin, ng hula, these are works. These are not just ordinary works, marvelous works. Pero hindi yun ang batayan ng kaligtasan. Lahat ng Kristiyanong saved, sabi ng isang author, ito, I will quote, all who are saved should be active in Christian service. Tama po ba? Lahat daw ng ligtas, dapat aktibo sa mga gawain. Amen? But not all who are active are saved. Yan. Kita niyo yung mga kausap ng Panginoon? Active yung mga yon. Again, all who are saved, kaya tayo aktibo sa mga gawain because we are saved. But not all active are saved. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. So, lahat na tayo na tumanggap ng gift mula sa Holy Spirit, gamitin natin to. Sabi sa unang Pedro 4:10, unang Pedro 4:10, as each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Gamitin po natin yung mga gift na binigay sa atin. Saan po? Sa paglilingkod sa isa't isa bilang mabuting katiwala ng kahangahangang biyaya ng ating Diyos. Okay? So, ano pa po? Yung faith sa God. Basta ba may faith sa God? Ligtas na? Alam niyo na yan. Sabi ni Santiago,
2:19, ikaw ay sumasampalataya ng Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Pero ang kasunod po, ito matindi. Siguro yung iba alam to. Ano po yung kasunod ni Santiago? Santiago 2:19. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig pa. Wow, daig pa yung ibang Kristiyano. Hindi lang faith, may panginig pa. Di ba ba? So, basta ba may confession ng faith, ligtas na? Hindi po. Basta ba aktibo sa ministry, ligtas na? Hindi po. Basta ba sumasampalataya, ligtas na? Hindi po. Maging ang dyablo ay sumasampalataya. So ano po maganda? Sabi pa rin, all who are saved believe in God. Tama naman. Lahat ng ligtas nanampalataya sa Diyos. Ano po? Pero sabi ng Panginoong Hesus, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Yan. Kaya lahat ng ligtas, sumampalataya sa Diyos. But not all who believe in God are saved. Devils, or the devil and the demons, they are not saved, but they believe in God. Ang daming mga kulto, they believe in God, but they are not saved. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ligtas tayo, kaya naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi lahat ng naniniwala sa Diyos, ligtas. Next, church membership. Yan. Kaya patalbugan dito si Manalo at si Soriano. Pag miyembro kayo ng church namin, ligtas kayo dahil kami lang ang tunay na church. Wow. Tapos paligsahan ang mga Katoliko. Sila daw ang tunay na church. Mga sulpot lang tayo. Dahil hindi tayo ang original na tinayo ng church ng Panginoon. Di po ba? Well, nakakalungkot. And isa yun sa mga sinyalis ng mga hindi totoo. Ano po? So, but is membership to a church means na ang isang tao ligtas? No, hindi po. Lahat ng ligtas dapat may church. Sige po. Lahat ng ligtas ay may church. Sino po dito ang walang church? Huwag niyong sabihin kayo miyembro ng Pulis Kalawakan. Pagka tinanong saan ang church nyo, ayun ang church ko. Kung saan ako, naroon yun ang church ko. Hindi po ganun yun. Dapat mayroon tayong local church. Amen? Kung ikaw ay ligtas na totoo, you must be identified to a local church. Unless propeta ka, para sa body ka. Unless apostol ka, para sa body ka. But even the prophets and the apostles and the evangelists, meron silang home church. Amen? But not all who are identified with the local church, hindi lahat ng nadalo sa isang church, hindi lahat ng napunta sa isang church are saved. Mali po yon. Hindi po yon. Kaya, purihin po ang Panginoon. Po, sabi sa Hebreo 10:25, ano yung itsura ng isang ligtas na tao? They are not forsaking the assembling together. Hindi po pinapabayaan. Sabi sa Hebreo 10:25 sa Tagalog, huwag ninyong pabayaan ang inyong pagkakatipon na gaya ng ginagawa ng iba. Habit ng iba. Pero nyo yun, Kristiyano, pero habit ng hindi dumalo. Makatawa naman. Di ba ba? Hindi lang nakakatawa, nakakapag-isip. Kung ako yon, sinasabi kong Kristiyano ako, tapos, ayaw kong umattend ng mga fellowship, ay kakaiba yun. No? Para yung isang lalaki na ginigising isang umaga nung nanay niya, bumaong ka na dyan, linggo ngayon, punta ka sa church. Sabi nung lalaki, tinatamad ako. Bigyan mo ako ng 3 reason bakit ako pupunta sa church. Ba't ako babangon?
Una, Sunday ngayon, araw ng church, sabi ng nanay. Okay. Ikalawa, hahanapin ka ng mga tao doon sa church. At ikatlo, kaya kailangan mo bumangon, ikaw ang pastor doon sa church. Ayan, ano po, hindi ako talaga marunong magkwento eh. Pero ako lang natatawa sa kwento ko. Pero the point is, ano po, ganoon. Hindi ko muna punta sa church, ligtas. Pero pag ligtas ka, dapat hindi mo pinapabayaan yung gawain ng Panginoon. Lalo't ng inyong mother church. Amen? Kaya, purihin po ang Panginoon. No? Even baptism is not an assurance ng isang tao ay ligtas. Ano po? Sabi sa unang Korinto 1:17, sabi ni Pablo, unang Korinto 1:17, hindi ako sinugo ni Kristo para magbautismo, kundi para mangaral ng ebanghelyo. Hindi sa pamagitan ng mga mahusay na pananalita upang hindi mawala ng kabuluhan ang cross o yung krus ni Kristo. Po, misan, isa doon sa yung mga laging nanghihingi sa karsada at sa mga bus. Totoo po nangyari ito, napasma at namatay yung isang miyembro. Bakit? Nag-overnight prayer meeting, walang tulugan. Bisita itong tao na to. So dahil bisita at bahagi ng kanilang doktrina na para maligtas, dapat mabautismuhan. Binautismuhan kahit walang tulog, patay. Ano po? Mga kapatid, baptism does not give us ng kaligtasan. Hindi po 'yon. Kung ang bautismo ay kailangan para maligtas, disin sana yung lalaki na nagsisi, yung isang magnanakaw sa tabi ni Kristo, dapat nung nagsisi sa tabi ni Kristo, okay, nagsisi ka na, pero dapat ikaw ay bumaba sa krus at magpabautismo muna para maligtas. Hindi ganon. Sabi ng Panginoong Sus, ngayon din ay kakasamahin kita sa aking paraiso. Lahat ng ligtas dapat magpabautismo bilang tanda ng pagsunod. Amen? Pero hindi lahat na nagpabautismo ligtas. Amen? Kung ating makikita doon sa Mateo 7:21, baka nga kasama doon yung pagbabautismo. Baka yung iba nga nagbautismo pero hindi pa pala ligtas. Ano po? Amen? Yes, it's a part of obedience. Kita nyo ang Panginoong Yesus, kung ang pagbautismo ay nagliligtas, di si Kristo pala ay nagpabautismo kay Juan para maligtas. Hindi po. Kundi, sabi ni Jesus, when John was telling Jesus na hindi ako karapat-dapat na bautismuhan ka, ikaw dapat ang magbautismo sa akin. Sabi ng Panginoon, hindi gayon. Gawin natin ang buong kalooban ng Diyos. Amen? So, it's part of our obedience. At ito nga po, nung mag-message sa akin si Sister Beverly, nagpiprint ako nung oath nung mga magpapabautismo. Buti na lang, hindi, na-message niyo po ako at nalimutan ko. I know I will be speaking. Kaya sabi ko kay Mrs. Gagabihin ako ng uwi. Pero, nalimutan ko nung mga bandang 7:20 na ganyan. Thank you po. So, yun po, no, mga kapatid. Mga false assurances. Ito yung mga bagay na nagbibigay ng mga false assurance sa atin. Po? And even yung interest sa salita ng Diyos does not make us a Christian. Marami ang nag-aaral ng Biblia para may maipang debate. Na po? Pero okay lang, sabi ni Pablo, maraming nangangaral na may iba't ibang mga interest o mayroong iba't ibang dahilan, pero okay lang yon. Kahit paano ipapangaral si Kristo. Actually, isang atheist ang nagsiyasat ng Biblia at dinala pa sa husgado ang kanyang hindi paniniwala sa Bible.
Kaya ang ginawa niya, siniyasat niya, totoong nangyari po ito. I think he was an American. Inaral niyang mabuti para makita yung mga mali sa Bible. Kalaunan, he found himself preaching the Bible and the gospel. Tignan niyo po. So, nagsimula siyang may interest sa Biblia para lang mapakita na may mali. So, interest itself for the Word of God does not mean ang isang tao ligtas. Po, sabi sa Marcos 6:20, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan, palibas ay nalalamang siya ay lalaking matuwid at banal. At siya ay pinagsanggalang niya, at kung siya ay pinapakinggan niya, ay natitilihan siyang mainam, at pinapakinggan niya siya na may galak. Kita nyo, si Herodes, natutuwang makinig kay Juan. Nagkakaroon siya ng interest makinig kay Juan hanggat maganda ang sinasabi. O, pero nung pangit na, kita nyo po, yan, hindi na, siya na rin ang isa sa naging dahilan ng pagkakulong ni Juan. Po. So, purihin po ang Panginoon, hindi lang pagkakulong, yung si Herodias na kanyang pinsan na inasawa niya, ay naging dahilan upang mapugutan ng ulo itong si Juan Bautista. So, an interest with the Word of God, hindi po assurance na ang tao ay ligtas. But, lahat ng ligtas dapat may interest sa salita ng Diyos. You want to know that you are saved? Nagpabautismo ka dapat. Hindi po pwedeng pupunta sa binya. Wala dito yung pumunta sa binya pa, hindi magpabautismo. Bukas po, may baptism kasi sa church. Ano po? Hindi, pagligtas ka, dapat interesado ka sa salita ng Diyos. Questionable sa akin yung nagsasabing ligtas siya, ngunit hindi naman nagbabasa ng Biblia. Amen? Questionable sa akin yung sinasabing ligtas siya, pero ayaw naman magpabautismo. Questionable sa akin yung sinasabing ligtas siya, pero lip service lang yung kanyang pananampalataya. Walang patunay o proof na bunga ng kanyang pananampalataya. Remember, faith itself is not enough. So, Matthew 7:17, every good tree bears good fruit. Likewise, ang isang tao, naligtas ay namumunga ng mga spiritual na bunga. Po? Kaya, good fruit is the proof of salvation, but it is not the means of salvation. Ang mabuting bunga ay patunay na tayo iligtas, ngunit hindi po ito paraan upang tayo ay maligtas. Kaya po it's all by the grace of God through our faith. Pagka naisip ko na dahil may ginawa ako, may contribution ako sa tinamukong kaligtasan, then it is not true. Wala talaga akong ginawa. Kung hindi po ako ng Diyos, kaya nga, hindi totoo yung, may mali po doon sa, although nagkakaunawa na tayo, lalo't mga nasa circle ng mga Christians, yung salamat sa Panginoon, natagpuan ko ang Diyos. Masarap pakinggan po, no? Pero biblically speaking, mali yun eh. Dahil ang bawat naliligtas, Diyos ang nakatagpo sa Kanya. Amen? Amen. And, pag tayo naligtas, we bear fruit. Yun po yung sinasabi naman ni Santiago. Before salvation, amen, ang Diyos ang tumawag sa atin at pumili. Ano po? Hindi natin hinanap. Sabi sa Isaiah, at sabi po sa Romans chapter 3, we all like our sheep gone astray. Papalayo lahat sa Diyos. Walang naghahanap sa Diyos. Kaya nga, naparito ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, upang hanapin ang nawawala at kumisam pati yung mga nagwawala. Hallelujah! We want to be sure of our salvation. Yan. Huwag po tayong mag-rely doon sa mga false assurances. Huwag po tayong mag-rely doon sa mga maling security.
Ano po? It's not good to have a false sense of security. Kawawa yung mga taong ganon. Kaya nga po, let's spread the word at paalala po natin, we need to be sure of our salvation. Amen? Maraming salamat po. Pinagpala po. Salamat po sa mga panalangin. Po. At sa inyong laging mga nananalangin. And this is one truth. The work that you're doing, that you intercede in behalf of the church and the people of God, it means you are saved. Amen. Salamat po aming Panginoon sa iyong mga salita. Salamat po na the Holy Spirit who resides in us ang nagbibigay ng assurance na kami ay ligtas. And this is the reason why we can call you Abba, Father. Because yung Espiritu mo, Ama, ang nagsasabi at nagtuturo nito sa amin. Thank you for the lives of the intercessors, the warriors na narito sa platform na to. Salamat po sa kanilang katyagaan. Salamat po, and you will reward them because you see everything na ginagawa po nila. Purihin ka, Panginoon, sa iyo mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Gandang Bakit gabi wala po kang bag? sa ating lahat. God bless you po.